Amen. Praise the Lord po sa inyong lahat. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagwawalati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. I give the double honor sa ating beloved Honorable Pastor Wildy E. Almeda at sa buong kanyang pamilya at sa ginintuang aral na hindi natin makakalimutan na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa buong Almeda children. Binabati ko rin po ang ating mahal na pastor ng happy birthday po at sa kanyang beloved son, Wildy James Almeda, happy birthday din po. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat na ako po'y nakarating ng mawalhati po dito sa dako ng Amerika noong June 19 nitong buwan lang po. Ako po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa unang panalangin ng ating mahal na Pastor Wildy E. Almeda. Sa inyo po, mga kapatiran ko po dito sa dako ng Amerika, na save po kami dito sa gawaing ito. Nauna po ang aking beloved na ate, year 1994 po, sa dako po ng Baguio. Meron po siyang karamdaman na hindi na po sana gagaling, operahan po sana siya ng doktor, pero nasumpungan po niya ang gawain sa radyo bago po siya hinanap ang gawain sa dako po ng Baguio dati na sa convention pa po ginaganap ang gawain. Doon po na-save ang aking mahal na ate. Gradually po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sumunod po ako 1995, hindi mo po ako na-save na may karamdaman, pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa unang panalangin ng mahal na pastor. Isa po ako sa kinahabagan niya na nandito po sa gawaing ito. Matagal po akong nawalay sa mahal na Panginoon dahil po sa kabataan, andyan po yung mga pag-uusig na hindi ko po nakayanan, nawalay po ako sa mahal na Panginoon. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Yung pandemic po, naging pagpapala po sa akin. Bakit po? Pinalik po ako ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain. Dito po, gumaling po ang aking mga karamdaman. Nagkaroon po ako last year ng meron pong tumubo sa aking mata. Pero dahil po sa mga patutuon ng mga kapatiran po sa dako ng Baguio na sa mga leaflets na lang po talagang gumagaling po sila. Hindi po ako nagpa-check up po ako, pero hindi po ako gumamit ng doktor. Sabi po ng doktor, tutusukin niya yung mata ko para matanggal yung butlig na parang tubig. Sabi ko, natatakot po ako, hindi po ako bumalik. Yung mga patutuo po ng mga kapatiran sa Baguio, ginawa ko po yun tuwing gabi, linalagay ko po yung leaflets. Hindi ko po namalayan. Gradually po akong pinagaling ng mahal na Panginoon. Sa aking mahal na kuya, last year po, nung anniversary po natin, sa dako po ng Maynila, inanyayahan po ng aking mahal na ate dahil meron po siyang sakit na stage 4 chronic kidney disease. Halos hindi na po siya makalakad, hindi makagalaw-galaw. Pero sabi ng aking mahal na ate, punta ka sa dako ng Luneta, magkita-kita tayo doon, pagkagalingin ka ng mahal na Panginoon. Pero parang ayaw ng aking kuya dahil galing pa sila ng Quezon. So sabi ng ate ko, kung gusto mong gumaling, pumunta kayo. Sa kahabag at awa ng mahal na Panginoon, sa una't panalangin ng mahal na pastor, instant pinagaling ng aking mahal na kuya. Amen. Praise the Lord.
ang dami pong pagpapala, ang dami pong himala na ginawa ng mahal na Panginoon sa aming buhay. Sa dako po ng Bagyo, meron po kaming maliit na negosyo na may delivery truck po kami ng isa. Alam niyo po ang himala ng mahal na Panginoon. Muntik na pong nahulog yan kung hindi po kami nagsisilbi na magkakapatid. Yun lang po sanga ng bayabas. Ang pinagkapitan ng sasakyan, hindi po nahulog. Hallelujah, praise the Lord. At itong taon lamang po, itong buwan, bago po ako nagbiyahe, papunta po dito sa Amerika. Nadisgrasya na naman po, 6 po ang sakay, pero kahit isa, wala pong nasugatan, wala pong nasaktan. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Sa mga kagalingan ng aking mga anak, hindi na po sila pupunta ng doktor. Kahit pag may mga lagnat-lagnat po sila, linalagay ko lang po yung pliplets, nagpapakumbaba sa mahal na Panginoon, nagsusumamo, humihingi na kapag naggumagaling po sila. Hallelujah, praise the Lord. Ipatutuo ko lang po ito 2 years ago, nung kasagsagan po ng pandemic. Lockdown po kami sa dako ng Bagyo dahil nga po ang daming nag-positive. Doon po wala po kaming gawain. Pero nagkaroon po ako ng karamdaman, halos 1 buwan po ako pinahiga ng mahal na Panginoon. Pero ang pinagtataka ko po, bakit tuwing gawain, doon po ako umaatake. Bakit? Sabi ko, 1 buwan na. Nagtanong na ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, ano bang plano mo sa akin? Bakit 1 buwan na nakahiga na lang ako? Pinaisip ng mahal na Panginoon sa akin, yung aking tithes and offering, tinatago ko, hindi ko binigay. Nung kinuha ko, sabi ko sa mahal ko na ate, ibigay mo na, punta ka sa pastoral. At sabi ko, baka ito, nung pagbigay ko yon instant, ako pinagaling ng mahal na Panginoon. Kaya sa pagbibigay po, totoo po yun. Kasi pag hindi po natin na ibibigay, meron po tayong palo sa mahal na Panginoon. Kaya pinagpasalamatan ko po yun dahil kung hindi ko po yun binigay, sigurado po ako hanggang hindi po binalik ng mahal na Panginoon ang aking kalakasan. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord.